May pasabog ang Net25 dito kay Romualdez, no? At sa pagitan ni Senator Dante Marcoleta at kay Gutesa, no? Mas maganda simulang kagad natin. Nag-uwi na yung mga... Sabi ni Ombudsman Crispin Remulla, our cases are not reliant on those witnesses Aba! who are recanting their testimony. Hindi mo malaman kay Boying kung kakampi o ano eh, no? Hindi niya alam mo mas nararamdaman ko kay Boying ko ano? Namamangka siya sa dalawang parang ilog ba 'yon? Sinusubukan niyang pakiramdaman sa pamamagitan ng mga bluff niya. Halimbawa, aatakin niya kunwari ang Davao. Sasabihin niya epicenter ng korupsyon is Davao. Titignan niya reaksyon ng taong bayan kung marami bang magbaba sa kanya. Ngayon, pag nakita niya marami nang umatake sa kanya, titigilan niya 'yon. Susubok siya sa ibang pagkakataon, no? Kaya anytime pwede siya sumabog eh. Pwede niya iwanan si BBM eh. Totoo lang sa nakikita ko batay sa aking wisdom pinapakiramdaman niya yung reaksyon ng taong bayan sa paligid niya, batay sa kanyang sinasabi. Di ba? Kasi di mo malaman sa kanya kung kakampi ba siya sa administrasyon, kay Sara o sa taong bayan. Ang kampihan mo, Boying, isa lang. Taong bayan ang kampihan mo. Kasi ang napagnakawan, taong bayan. Hindi naman napagnakawan yung mga politiko nakaupo dyan. Di mo ba? Ba? Hindi niya nakasalalay sa mga witness na bumawi ng kanilang mga testimonya. Yan. Marami kaming ebidensya, testigo. Marami kaming hindi magre-recant. Sigurado ako. The case does not rise and fall with those guards of the people who brought the Yari ka kay BBM yan. O yan, pain mo lang. money. We have other evidence pa. But we can prove that pa rin. Ang kanyang pinasasaringan naman dito ay Sino bang kausap niya yan? ang kanyang pinasasaringan ay si dating Speaker Martin Romualdez. So, paano? Wala naman Ako, yari ka kay Martin. Dami-dami yung babanggitin. Alam mo naman pangalan niya, sagrado. Hindi naman sinasabing yun ang kausap niya. Kasi yung na mga nag-atras di ba sinasabi niya hindi naman daw Away to. Away, hayaan mo sila mag-away. Di ba? Yan ang mga gusto ng Pinklawan eh. Mag-away-away lahat para sila ang makinabang. Para piliin ng taong bayan, sila. Hindi nila alam checkmate sila ng taong bayan. Yan ang gusto ng mga Pinklawan eh. totoo na sila yung nagdala ng pera kay Speaker Martin Di ba? Sabi ni Ombudsman Remulla, hindi apektado ang kanilang investigasyon sa gulo sa flood control ng mga pagbaliktad ng testimonya ng mga sinasabing dating bodyguard ni Congressman Saldico. Ay binawi, naalala mo, di ba? Binawi ng 4 na bodyguard ko, kabilang po si Orly Gutesa. Yes. Pero si Orly Gutesa hindi pa final kasi nagpa-interview lang sa, itinuturing na bang final ngayon yun? Meron na ba siyang affidavit na talagang binabawi niya kanyang mga naunang payag? Nasa nabit, ano? Oo. Kasi sino magsasubmit nun? Oo nga. Kasi ang nakita lang natin sa interview Ayun nga. sa telebisyon. Sino yung abogado niya? Oo nga, no? Formal na ba yun? Hindi ko pa alam eh. Kasi dyan, ang alam ko, ginamit dun sa counter affidavit na isinabit ni Speaker Romualdez. Yun na nga. Paano ngayon yun? Di ba? Ibig sabihin, dahil sa nagpa-interview siya, Yun na yun. automatic ba binawi na kagad yun? Ayun nga, no? Hindi. Kailangan investigasyon. Ang hirap sa mga to, ang hilig magbendalo, no? Kung ano yung gusto lang nila gagawin nila. Halimbawa, si Gutesa, nakita mo nag-recant. Ibig sabihin, tapos na si Gutesa nag-recant na? Hindi. Pag nag-recant si Gutesa, patunayan mo, nag-recant ka. Huwag mong patunayan sa bunganga. Madaling sabihin, nag-recant na ako. Patunayan mo talaga may karikant-rinkat yung ginagawa mo. Alin yon? Patunayan mo si Seto Marcoleta, may basbas ka. Patunayan mo na si Seto Marcoleta, sinuhulang ka ng pera para magsalita ka. Patunayan mo yan. Di ba? Sasabihin ba ng korte? Opo, napanood din namin Sasabihin ng korte. Opo, napanood namin, kita-kita ko po, bumawi. Ino nga, tanggap na. Hindi ba ata ganun ang... Hindi ganun yok. Ako, pwede ko sabihin, ginurgur ko si Pedro. Ikaw ba, uhulihin ka ng pulis na porket umamin ka, ginurgur mo si Pedro? Hindi. Baka nang tataktika ka lang.
aalamin nila, teka muna, ginurgur mo ba talaga si Pedro? Patingin niya, ano mo? Reglamento. Yes. Di ba? Oo. Oh. Matapos daw po ang pagbabago ng kanilang mga testimonya, naninindigan po ang Office of the Ombudsman, meron pa po itong 28 mga testigo at may mahalagang impormasyon tungkol sa sinasabing ugnayan ng dating speaker sa gulo daw po ng flood control projects, Nason. Oh. At kamakailan, nagsumite rin daw po si Romualdez ng kanyang supplemental counter affidavit. Sumagot naman ang panig ata ni Speaker Martin sa sinagawa daw pong investigasyon na sinasabing konektado sa gulo. At hindi ng mga to, no? Ang tagal mag-imbestiga, no? Lagpas na yung SONA, 26 ngayon, di ba? August 26 ngayon, 2026. Ang SONA, 27. Bukas, pang isang buwan na, asan na si Martin? Wala talaga. Nantindi, no? Pero pag sila Senator Marcoleta, ang bilis. Di ba? Grabe, umamin lang daw kasi umamin. Talaga ba umamin? Bakit si Mike Defensor umamin ba? alam mo yun, talagang pagkalaban, mabilis kasuhan. Sila Jinggoy. Hoy, take note kay Jinggoy, ha? Si Jinggoy, masakit yung tuhod. Sabi nila, nagdadrama daw. Hoy, hindi nagdadrama si Jinggoy. Ha? Si Jinggoy po, easy target po sa mga ganyan. Ha? Alamin nyo, si Jinggoy, ako naniniwala ako, walang kaso si Jinggoy. Dinamay nyo lang niya para may mapahuli kayo. Di ba? Antindi na sasama ng mga ugali ninyo. Di ba? Di bale, malapit na. Ng flood control project. Yan. So, lumilitaw pala dyan, kasi hinanap ko no? Oo. Ang recantation niya ay hawak ng abogado ni Speaker. Ganon! Na sinubmit sa... Bakit mo hawak? Dapat patas ka. Di ba? Ba't mo hawak? Ibig sabihin, hawak mo rin si Gutesa. Matatakot yung tao. Alam mo naman yung tao, kamot lagi sa ulo sa walang kate. Di ba? Ganun yung pagkatao ni Gutesa, nakikita ko eh. Di ba? Yung kay Senator Marcoleta, natatandaan niyo yung hearing? Natatandaan niyo yung hearing? Sabi ni Senator Marcoleta, dyan sa paragraph 20, basahin mo, napuputol eh. Di ba? Sabi ni Marcoleta, sabi nila, tinuturuan daw si Gutesa. Tapos sabi ni Gutesa, hindi ko po alam eh. Kamot sa walang kate. Alam niyo na ibig sabihin nun, pagkamot sa walang kate. Di ba? Di ba? Madaling maano eh. Kakainis eh. Di ba? Madali ka matakot, madali ka maudyukan. Ombudsman. So ginamit nila ng dokumento yon. Oo. Ni Congressman, ni Attorney Ade. Oo. Ibig sabihin, sila yung may hawak. Hindi mismo hindi niya personal. Oho. Ibig sabihin, kasama nila si Gutesa. Ay, yun nga mangyayari doon. Kaya attached to the supplemental counter affidavit filed before the Ombudsman by the legal defense of former House Speaker Martin Romualdez. Nako, ibig sabihin, nasa kampo na pala talaga ni Martin. Itong si Orly Gutesa, ganun ba ibig sabihin? Kasi ang pagbawi ng testimonya, maaaring sabihin mo, kung personal niya talaga yon, di sarili lang niya, di ba? Wala siya kasamang ibang kung sino. Pero kung hawak, baka hindi na ginamit na abogado, hindi kaya? yun na nga din. Hindi na abogado. Kaya nga eh. Hindi ba? Kasi, pag magre-recant ka, ba't pupunta ka kay Romualdez, di ba? Ba't ka pupunta kay Romualdez para nagre-recant ka? So, guilty ka. Dito lang. Di ba? Alam mo, ito yung mga diskarte dyan, malamang sa malamang, pinapaalam niya kay Senator Marcoleta. Si Senator Marcoleta kasi pwede mo lang kausapin. Hindi ko alam kung pwede kausapin sa cellphone si Senator Marcoleta dun sa Quezon City, sa jail. No? Pero, malamang sa malamang, may mensahe si Senator Marcoleta, ipinapadaan dyan sa Net 25. At syempre, pwede rin sabihin dyan. Kasi, ba't ka naman pag nag-recant ka, pupunta kay Saldi? Pag nag-recant ka, ba't ka naman pupunta kay Romualdez? Sabihin, huli ka. Di ba? Ano ka, dapat pag nag-recant ka, tapos na, wala ka na magulo, umalis ka na, manahimik ka na lang, wala kang kakampihan sa dalawa. Kasi nag-recant ka na eh. Ibig sabihin, ba't nagpunta kay Martin? Bias ka. Hindi kasi yun siguro, baka yun ang pinaratangan. Hindi kayo. Oo nga, no? Paano nga pala? Hindi pa paano ngayon ang mangyayari doon? Suma total nga, yung abogado ngayon ni Gutesa, ay ang abogado na rin ni Speaker Martin kasi Dalawa na abogado, pinagsama sa isang...
hawak niya pala ang testimonya ni Oo, Gutesa? pwedeng paghiwalayin nila. Pero yun nga, lumilitaw. Kasi paano mo makukuha yung affidavit ni Gutesa kung di mo siya kasama, di ba? O, siyempre. Kaya nga, Personal affidavit niya yun eh. Gutesa, kawawa ka naman. Naniwala ka sa hindi katotohanan. Ang sama ng balik niyan, sabihin ko sa'yo. Oo, mag-isip-isip ka. May panahon pa. May oras pa, Gutesa. Di ba? Mas nakakatakot sa panahon ng Sara Duterte pag naupo si Sara. Bakit? Nandyan lahat na makukulong lahat ng flood control eh. Makukulong eh. Madadamay lahat na nagtakip. Madadamay lahat na nagkangulo. Maniwala kayo. Madadamay lahat. tsaka ano ba, pinaano na ba ito? Notaryo? Pinanotaryo. Notarized na. Notarized na. Sino nag-notarize? Si ano ulit? Si SP. Baka si SP. Ano? Hindi, pag sinabi ni Gutesa, isang kampanig. Kahit di mo tanungin kay Martin siya, ipinahamak niya si Martin, si Romualdez. Gutesa, ipinahamak niya si Martin sa ginagawa niya. Kaya dapat wala kang kakampihan. Kung may affidavit ka, ipasa mo lang sa attorney, okay na. Hindi yung makikipag-ugnayan ka. Espeleta ba yan? Ay, hindi Espera. Espera ang nagnotaryo. Disgrasya ta. Baka ngayon, totoo na yun, hindi na peke. Sigurado. Hindi, baka naman hindi si Espera. Kaya lang ang kahina-hinalangan Oo. di ba? Pagka, tingnan nyo, nagkumarap si Gutesa sa Senado, Oo. tumestigo. Biglang nawala, ang tagal eh. Totoo. Nung lumutang, kasama na ni abogado nung Romualdez. Kalokohan, no? Tapos yung mga taong bayan, nag-iingot-ingotan yung taong bayan na sinasabi, wala yan. Pwede ba naman yon? Kakampi sa'yo yung tao. Ibig sabihin, may anomalya ka, pwede mong binayaran, pwede mong tinakot, o ano man. Pinabawi na yung testimonya niya. Oo. Nasa doon yung nakonsensya siya, di ba? Yan. Hindi ka nakonsensya, Gutesa. Kasi kung nakonsensya ka, alam mo na yung ano mo sila Romualdez, hindi mo gagawin niya, mananahimik ka na lang. Hindi ka na konsensya. Ang tawag sa'yo, wala kang konsensya. Ang gulo no? Paano nga yun ang nangyari? Oo. At kung wala kang konsensya talaga, isipin mo yung taong nakita mo, pinaghakutan mo ng pera, tao ka ni Saldico, hindi ka tao ni Mike Marcoleta. Sa affidavit mo, sa recant mo, wala ka sinabing Saldico. Niluloko mo ba kami? Tao ka ni Saldico eh. Ba't di mo sinabi sa yung recantation mo, nire-recant ko na rin. Hindi ako tao ni Saldico. Dapat gumanong ka eh, para maniwala kami. Parang pinapalabas mo, tao ka nila Mike Defensor, sa kanila ni Senator Marcoleta eh. Tao ka ni Saldico, Brad. Baka nakakalimutan mo. Di ba? Paano nila sasabihin? Ayan, napaka-credible niya ngayon. Oho. May hawak din kaming testimony at may notaryo na po ito ngayon. Dapat malaman din natin kung sino nagnotaryo dito. Kaya diba? nga, oo. Tingnan natin kung totoong notaryo din yan. Yun Di ba? ba? Kasi ano ba yun? Nahanap ko yung maikli lang yung supplemental na binabanggit sa part ni Speaker Martin. Ito. Saan ba yun? Dito sa report natin, ang hamon pala doon sa Office ng Ombudsman, ipatupad daw po yung sarili nitong rules sa pagsusuri daw po ng ebidensya kaugnay ng reklamong inihain laban daw po dito kay Speaker Martin. Ayun. Ito, yung supplemental counter affidavit daw po, ay sinasabi nito dapat munang suriin ng Ombudsman ang kredibilidad, admissibility ng mga ebidensya bago daw po magsampa ng kaso. Mayroon daw pong 32 sworn statement na ngayon, kabilang daw po ang recantation affidavit na kumu-question daw po sa mga aligasyon na nag-uugnay sa kanya sa umano'y cash deliveries. 32, kasama na dito yung yung kay Gutesa, ganun ba ibig sabihin? Baka. Meron daw silang 32 na sworn statements. At kabila na nga raw po yung recantation at affidavit. Ayon po sa kampo ni dating Speaker Romualdez, hanggang ngayon, wala naman ayong tumutukoy na contract. Grabe, no? Harap-harapan tayong pinagluloko ng mga to, no? Sila ang responsable sa budget ng Pilipinas. Sila ang dapat tanungin. Sino tatanungin namin? Martin, Tamba. Sino tatanungin namin? Pag nawala yung budget na kayo ang nagmamanipula dati, sino tatanungin namin? Sige nga,
Hindi ho ba? Sino tatanungin namin? Yung pumirma ng budget, hindi matanong. Wala daw kinalaman. Sino, ano yan? Yung budget, nag-withdraw ng pera sa sarili niya, binigay sa mga kontraktor, binigay kay Diskaya, binigay sa district engineer, para lustayin. Sino pumirma? Sino ba ang anong budget appropriation? Sino nagmamanis ng pera? Hindi kayo matanong? Wala kayong kinalaman lahat? Di mo ba? Ganun ba yun? O sige, hindi si Martin, ang speaker, pumirma. Saka si budget appropriation sa Aldico at ang DBM, pati ang executive, hindi pumirma. Sino tatanungin namin? Gusto namin malaman. Turuan nyo kami, i-lecture nyo kami. Nagtatanong ang taong bayan, sino ang tatanungin namin sa nawalang pera? Sige nga. O sige, challenge namin kayo. Sino tatanungin namin? Yun na lang yun eh. Corner na sila dun eh. Officer ng DPWH na nagsasabing direkta na siya ay tumanggap o humingi ng kickback at wala rin daw pong financial record na nagdidin sa kanya na direkta nagsasabing doon sa nabanggit na anomalya. Maliban nga doon sa statement dati ni Orly Gutesa. Yes. Di ba? Oo. Kasi sabi nga nila, yun ang missing link sana eh. Eh problema, yun nga, bumawi, no son? Oo. Eh di nawala yung missing link. Na-missing na pala yung link. Eh kaya na, siyempre, titingnan din ng ano yan. Alam mo, maniwala ka, ilalaglag ulit ni Gutesa yan si Martin. Parang si Joel lang yan eh. Kakampi muna sa kabila para wag lang makulong. Pag yan si Sarah na nakaupo, kakanta ulit si Gutesa. Kaso syempre, di na paniniwalaan yun. Kasi pabalik-baliktad ka na eh. Hindi mo na kung pero, syempre, susuporta pa rin ng ebidensya. Pero, ilalaglag pa rin si Martin yan. Maniwala kayo. Yan, Gutesa na yan. Kasi nagawa niya nga kala Senator Marcoleta eh. Hindi ka ba nakukonsensya, Gutesa? Yung tao walang kasalanan, kakasuhan ng subordination ba tawag doon? Kakasuhan sila Mike De Peso sa sila Mike Marcoleta dahil sa kakagawan mo, wala ka bang konsensya? Walang kasalanan yung tao, tumulong lang sa'yo, binakapang ka lang nila para ikaw ay hindi makulong at ikaw ay tumistigo labang kala Martin dahil ikaw ay nakakita, ikaw ay nagpresenta. Ha? Sasabihin mo ngayon, sila Mike Defensor sa Marcoleta, tinuruan ka, kinoach ka? Hindi ka ba nakukonsensya yan? Di ba? Alam ko, ginagawa mo yan dahil siguro sa pamilya natatakot ka. Pero alam ko, babawiin mo rin yan. Dati yung panahon, babawiin mo rin yan. Yeah? ng korte kung alin na mas matimbang, yung pagbawi o yung unang testimony. Oo nga. No? Hindi naman kasi basta binawi mo, yun na yun. Ano ang mga circumstansya? Bakit bigla mong binawi? Hindi, pero kung... Hindi ba sabihin, dati hindi ka nagsasabi ng totoo? Bakit ka hindi nagsasabi ng totoo? Baga, alam mo, diba? malaking issue sa korte. No? Oo. Yung kapag ka meron kang iba-ibang mga affidavit. Di ba? Halimbawa, dyan, sabi niya kasi, hindi, binayaran ako ni nag-defensor. Inuperan daw siya ng 150 million. At saka ni Marcoleta. No? Binayaran daw siya, inoperan daw siya ng 150 million. Saan kukuha ng pera si Marcoleta, 150 million? Nakita ba laman ng bangko ni Marcoleta? Ni salin niya? 58 million lang eh. Saan siya kukuha ng malaki 150 million? Saan siya kukuha ng si Mike Defensor? Sige ya, niloloko tayo ng mga to, no? Plus yun daw pag-aaral ng kanyang mga anak. Ito ang tanong. Oo. Anong mapapala ni... Yan, ayan, yung mensahe na yan, malamang baka mensahe ni Senator Dante Marcoleta yan. Na? Malamang yan din ang katwiran ni Senator Marcoleta at pinadaan lang sa Net 25 sa kanila. Malamang sa malamang yan. Mike Defensor at ni Senador Marcoleta para idiin mo si Romualdez. Yes. Yayaman ba sila? Ano mangyayari? At saka Mababawi ba nila yung pera na yon? O bina-blackmail ba nila si... Anong mapapala ni Senator Marcoleta na puruhan niya si Martin? Anong mapapala niya? Sige nga. Tatakbo ba siyang eleksyon? Tatakbo ba siya? Sige nga po. Di ba? Okay, hindi niyo masasagot yan. Yung kayo mga vlogger ng loyalista, kaya sagutin yan? Wala. Basta galit sila kay Marcoleta, basta gumanti sila. Basta nakakulong si Marcoleta, tapos nakaganti na sila. Wala silang pakialam kahit anong katwiran pa, basta nakaganti sila. Yun ang ugali ng mga yan. Yan ang mindset ng mga yan. May ganun ba? Oo nga, no. Ibig sabihin, yung 150 million, kukunin din kay dating speaker. Hindi ba? Kasi, tingnan mo na lang kung ikaw walang bias, di ba? Bakit ka maglalabas ng ganung kalaking halaga para pag sinuwalin mo ang isang ex-Marines na napakahirap gawin ng ex-Marines para siraan ng isang
kaalyado mo dati sa politika na alam mo rin namang makapangyarihan ngayon, di ba? E di magiging kaaway mo lang yun. Nako, yan ang- Napakaraming negative, napakaraming disadvantage para gawin mo yun. Para ipilit mo yung na ang isang tao magsinungaling dun sa isang tao makapangyarihan. Nako. Di ba? Yan ngayon ang legal battle. So, paano natin patutunayan sa korte itong mga punto na ito? No? Yun nga. Oo. Mahaba-habang Hindi nila talagang talagang gagawin nila. Ano yan parang sa pelikula nangyayari. Di ba sa mga pelikula pa nagre-recant, binayaran, ganyan. Wala silang ito kasi sa sitwasyong ito, mga kaibigan, wala silang pakialam kahit malaman ng sambayan ng Pilipino na sila ay nagkukunwari lang. Halimbawa, nakita ng sambayan ng Pilipino pag recant ni Gotesa, walang naniniwala. Ang naniniwala yung mga loyalista lang. Pero batay sa puso nila, halungkatin mo. Seryosohan. Pumunta kayo sa isang kwarto, tanungin mo siya. Walang makakaalam. Loyalista ka. Naniniwala ka ba sa recant ni Gotesa? Alam ng puso nila Hindi talaga na si Gotesa at alam nila kung sino may kasalanan Pag sila hindi nila alam yon, isa lang ibig sabihin nun, napaka-eng-eng nila. Biruin mo, gumawa ng budget, sila ang nagpatakbo ng budget, speaker, saka appropriation, kayo sa legislative, pati ang executive. Ngayon, nagka-problema, nagka-aberya, nagkaroon ng malaking korupsyon na issue, wala kayong kinalaman lahat. Di ba? Sabi ko sa iyo, mga babayan, wala silang pakialam sa taong bayan. Ang iniisip nila, wala tayong pakialam sa taong bayan. Kahit sabihin nila mahuli tayo, basta tayo, nasabi natin, nag-recant tayo. Wala silang ebidensya na tayo ay gumawa niyan. Yun ang gusto nila, kaya malakas loob nila Pero common sense na lang. Ikaw nagluto ng pagkain. Nung nalason yung kumain, ikaw sinisisi namin nagluto, sabi mo wala kang kinalaman. Parang ganun electrician. Ha? Bumuha ka electrician, pinagawa mo yung bahay mo. Ha? Sumabog yung bahay mo, nagkamali yung electrician. Nag-short circuit, sumabog lahat. Di sino papatawa mo, di electrician. Sino sisisihin mo? Di electrician. Tapos sabi ng electrician, wala akong kinalaman dyan. Paano ka walang kinalaman? Ikaw gumawa niyan. Kayo gumawa ng budget, paano wala kang kinalaman? Sige nga. Niloloko nyo sambayan ng Pilipino. Kaya nga, ang katuwiran natin, wala na silang pakialam sa mga sambayan ng Pilipino na kahit isipin nila na niloloko na tayo nila. Basta sa kanila, wala tayong ebidensya laban sa kanila. Wala nga kaming konkretong ebidensya. Pero yun nangyari, kitang-kita na sambayan ng Pilipino kung sino nang loloko. Kasi kung hindi mo mapapatunayan na may mapapakinabang, may motibo sila para gawin yon. Ngayon, sino may motibo para bumaligtad ka, di ba? Baka yung kabila. Na bumawi ka sa yung ng mga pahayag. Ayun, di ba? Oo. Pabigatan kasi ng yan. Oo nga, ng intensyon kung sino ang may... Titignan ng korte yon. Bakit ka bumaliktad? Patunayan mo sa akin. Hindi yung nagsalita ka, nagbumaliktad ka, papaniwalaan ka ng korte. Doon sila nagkakamali. Bakit ka bumaliktad? Titignan ngayon lahat ng korte yung kung ano meron. Yeah? As possibility, probability, na gawin yung ginawa niya. Yun bang ginawa kang testigo para sa flood control? O yung nagpabawi sa'yo? Ayan. Nung nauna mong testimonya? Titimbangin mo ngayon yan. Tama. Well, abangan natin yan. Lawson, update mo tayo sa kasi meron tayo palang usapang matino ngayon, Meron ba Meron tayo. Oo, sumasarap ang ating talakayan Mamaya po, meron tayong usapang matino kasama po si Attorney Rowena Guanzon. Ihabol pala natin update sa impeachment trial, mga kababayan. Sa day 19 po ng impeachment trial, pinalalahanan po ni... Tapos pakita natin dito kay Jinggoy. Paapyawan natin. Tignan nyo nakita ko hindi nagdadrama si Jinggoy. Ayan yung sakit niya, osteoarthritis. Mga kababayan, meron po akong sakit na gout. Ako po sa sarili ko, meron po akong gout. Pag sinumpong po ako ng gout, hindi ko alam bata pa naman ako, may gout na ako. Lahi daw sabi. Pag sino dito may gout? Pag sinumpong po ng gout, ang paa, yung hinalaki, alam mo yon, napakasakit po. Di ba yun na sumakit ang ngipin mo, wag lang gout. Grabe po, hindi kayang tiisin.
Sa tingin nyo magdadrama to si Jinggoy? May sakit na osteoarthritis. Matindi to. O, ayan, no? Naawa ako sa taong ito. Siguro nung araw ito, nung araw yung nagnakaw siya, palagay natin totoo yun. Pero ngayon, naniniwala ako, hindi totoo to. Hindi totoo nagkaroon, na kumuha ng pera to. Oo. Kasi kung ito kumuha, malamang sa malamang marami siya ituturo eh. Eh wala naman eh. Di ba? Nagsasuffer siya sa kulungan, no? Oh. Wawa, oh. Pero sabi ni drama daw, hindi nagdadrama yan. Masakit po pag may gout. Pag tinamaan kayo ng gout, sabihin ko sa inyo, maalala nyo si Jinggoy. Napakasakit nito. Oh. Totoo yan. Totoo yan. Ako pag sumakit gout ko, ganyan na rin ako eh. Ganyan na rin ako. Baka alalayan pa nga ako. Baka buhatin pa nga ako eh. Hindi kahit talagang ibaba yung paa. Madapuan lang kahit langaw. Alam niyo yan, tatay, nanay. Kahit kumot lang, madapuan, masakit. Kawawa, oh. Kinulong niyo yung taong walang kasalanan. Ganyan, pambabastos ang ginagawa sa senador ng Pilipinas natin. Tama, kung ang senador nga binabastos nila, what if pa kaya ang ordinaryong Pilipino natin? Hindi nila basosin? Kung ganito ang turing nila sa opisyal ng Pilipinas, tayo pa kaya? Di ba? Kawawa ako si Jinggoy. Naawa ako dyan. May edad na rin yan eh. Magsi-60 plus na yata yan eh. Okay, maraming salamat. Hintayin natin. Babalik si Senator Marcoleta. Babawian, ipakukulong natin lahat ng flood control issue na yan. Nasangkot na yan. Hanggang dito lang po, paalam po sa inyong lahat.